Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mga kapatid, isang alamat ng ating bansa ang pumanaw kagabi. Kami po rito sa T3 ay nakikiramay sa pamilya ng nag-iisang hari ng komedya na si Dolphy. Sama-sama natin ipanalangin si Pidol at sariwain ang kanyang mga iniwang saya sa ating lipunan. Narito po mga reklamong dapat aksyonan ngayong Miyerkules. Perwisyong Piggery sa Lipa, Batangas, ginagawang septic tank ang ilog. Ang kanilang kababuyan, tutuldukan na ng T3. Hoy! Napakabaho na rin dito, napakarami na bobo, pati mga estudyante at lahat ng nadaan. Sa Videolante, paggawa ng tinapa sa Tondo, Maynila, na numero 1 sa kadugyutan, kinaliskisan ng T3. Sanggol na may pinanganak na walang butas ang puwet at nangangailangan ng agarang lunas, sinaklolohan po ng Rescue 5. Tadtad ng kurot at kalmot ang isang kasambahay mula sa malapit na amo pero masaklap. Walang maalala ang biktima kung anong address ng kanyang amo. Nakagat na ba kayo ng aso? Isang sulyap sa epekto ng rabies sa katawan ng tao at ang mga pamahiing dapat iwasan, abangan po mamaya. Paalala lamang po, may mga maselang eksena ang istoryang ito. At sa Attorney on Call, mga problemang legal na idinulog kay Attorney Mel Santa Maria. Action na natin live. Balitaan at serbisyo publiko, umpisa na! Dahil wala silang nagkasang mga oras kung may song. Ilog po sa Lipa City, binaboy na ng mga babuyan sa lugar. Ang mga kapitan ng barangay, paanong nagtitiis suminghot na mabahong ilog? Hoy! Isang sumbong ang natanggap ng T3 na may mga piggery umano sa Lipa City, Batangas na nagpapadaloy ng dumi ng baboy sa Tangob River. Mabaho po. Hindi nalintana ng T3 ang mahaba, masukal at matarik na daan para mapatunayan ang sumbong. Napakabaho na rin dito, napakarami na bobo, pati mga estudyante at lahat ng nadaan. Nang aming marating ang lugar, nakakasulasok na ilog ang aming nakita. Nilusong pa namin ang ilog para maberipika kung ano-ano ang mga animoy burak na nasa ilalim nito. Mga dumi ng baboy yan, mga tayo ng baboy yan, mga dumi na yan. Ang dami talagang pumapasil dyan tao, naliligo pa. Doon pa sa tulay na yun, no? Tumatalon pa sila dyan. Tulay na yun? Ayun, may marami, may hito, may dalag, ganun, may pawikan. Napansin namin ang tila waterfalls na ito at nang aming tuntunin ang pinanggagalingan, ano ito? Sa pag-ikot namin sa bahayan, malapit sa ilog, ay positibo na may mga babuyan nga rito. Bukod pa dyan, ang malalaking piggery ng ilan ay naipasara na dahil walang permit o may nilabag na batas. Pinuntahan namin ang mga kapitan ng barangay San Francisco at Tipakan para tanungin kung bakit umabot sa ganito ang kababayaan sa ilog. Hindi nung nakaraang panahon, may mga Mangilanina nag-aalaga dyan ng babot na pinatatalon sa ilog, yung mga dumi, yung tayo ng baboy. Nagkaroon naman sila ng agreement, kaso minsan yata lumalabag din yung mga taga-piggery na nagpapalabas din sila ng dumi. Yun daw ay pagka bumabaha, sinasabay nila. Kung gayon, sino ba talaga ang mangunguna para mawakasan ang kabalahurang ito?
Nasa linya po ng aming telepono si Mayor Maynard Sabili ng Lipas City, Batangas. Magandang hapon po, Mayor Sabili. Hello, magandang hapon po, Erwin. Apo, si Erwin Tulfo po ito, at saka si Tolben. Sir, welcome po sa T3. Mayor, nakita nyo naman ho siguro, Barangay San Francisco at Tipacan, ay yung ilog po doon ay patay na halos dahil sa doon na tinatapon ng mga nag-aalaga ng babuyan yung mga dumi ng baboy doon po sa ilog. Sayang naman, may waterfalls pa naman ho, Mayor. Alam po ninyo, ilang beses na po nating nag-conduct na po kami ng maraming inspection dyan. Nagpadala ko ng mission order para ho masawata na yung nangyayari yan. Actually po, nagkaroon na po ng mga closure order sa akin yan. Lalo na po yung particularly yung Tipacan. Ayan po, ay ang mga baboy dyan siguro aabot ng 2,000 o mahigit pa. Okay. O 12,000. Ngayon ay hindi naman ang sabi nila sa akin at ayon sa recommendation ng sentro ay hindi na pwede nila muna basta-basta matanggal. At ini-schedule po yung pagre-relocate at pag-aalis ng mga baboy. Kailan dahil po kaya? Hindi ko na po sila pinapayagan na magpatuloy ng papaano ng baboy. Alright, ngayon, sabi ko nga, hindi ko naman ma-implement ang closure order dahil baka mamatay ang mga baboy. At ang kailangan gawin nila, tanggalin na niya diyan sa lipa. So, dahil lang hindi ho sila pwede diyan talaga. So, kailan po, Mayor Sabili, na mawawala na ho yung mga baboy dyan na mailipat? Ilang araw, ilang linggo ninyo binigyan ng palugit ang mga nagbababoyan na ito? Ang mga yan ay binibigyan ko ng 1 buwan na lumipat dyan, pero nag-umpisa na ho. Dahil nung unang pinadalan ko ng closure order yan, kaya ako nagalit, ay tinanggal yung ating closure order. So, matitigas ang ulo ng mga may-ari. Nako sir, ganito na lamang. Ilang araw pa ho natitira bago mag-expire yung binigay ninyong 1 month? Siguro ay baka titingnan ko, baka hindi na, wala lang 15 days siguro. Wala na 15 days. Sir, ganito na lamang ho. Kami ho talagang concerned. Dahil ang mga yan ay talagang matitigas ang ulo. Ay, ganito na lang. Sabi ko, kayo hindi karapat-dapat dito sa lipa. Dahil hindi kayo marunong sumunod. Yan ay last year pa ho ay... Mayor! Mayor! Nag-complain sa akin ng Pati Garcia. Okay. Mayor! Yung katabing balang dyan. Okay, Mayor Sabili, ako'y nanghihinayang talaga, sabi kanina ni Tul Erwin, yung sa falls, ano? Pero kung ito hindi ninyo makontrola, yung mga tao, siguro kinakailangan yun ng tulong na rin ng ating DNR para makita ang lugar para yung pamahalang nasyonal at pamahang lokal, ito'y magsama-sama kayo, alang-alang sa komunidad. Ay, hindi na po kailangan yan. Kaya po natin yan. At yan po ay ang gagawin po lang dyan, tanggalin nila mga baboy nila diyan. Ay sabi ko nila sa akin, it will take time. Dahil lang meron nung na hindi daw kaya ng 30 days. Pero sabi ko, magbigay kayo ng proposal sa akin kung paano nyo ma-relocate dahil lang magpapagawa pa daw sila. Mayor, yung isang bayan sa ibang bayan na malilipatan. Ganito na lang ho, Mayor, para tayo ho'y matapos na, sir. Inaasahan ho namin na sa first week ng August, wala na ho yung mga babuyan na yan at malinis na ho yung ilog na yan. Kaya tatausugudin ko ng mga yan kung hindi aking palilid ko na. Okay, so hindi umalik. Yung assurance, Mayor, na sa first week ng August, July 16 July 11 na ho tayo ngayon. Ibig sabihin, sa end of the month, ayan, wala na yung mga babuyan dyan. Malinis na ho ang ilog yan pag panasyalan ho namin. Ay sadya ho talagang ang ilog ho namin ay aming inaalagaan. Hindi ako papayag na ang ilog alright, sige po. Ay lang samantalahin yan. Kaya nga, Mayor. Ako'y nagpapasalamat at kayo tumutulong. Alright, sige po. Ganito na lamang, Mayor. Monitor. At tandaan po ninyo, hindi po ako titigil. Alright, Mayor Sabili. Babalikan ho namin kayo sa katapusan ng Mayor. Pag hindi pa po ninyo nalinis, sasamahan namin kayong linisin ho yan. Pero, ako Tul Erwin, pustahan tayo. Baka abutin tayo ng Disyembre dyan. Huwag naman, Tolbe. May kawawa naman yung... May naliligo pa mga bata, ginagawang paliguan. Pero ang realidad, meron kasing maximum time na bibigay nila doon sa mga babuyan na yan. Pero katapusan nga raw. Kaya nga, sabi ko pusta, baka katapusan ng taon. Naku, Mario Josep. Narito ang padala ng isa nating vigilante. Umuusok sa kabalahuaran ang aming nakita sa isang pagawarang tinapa. Bago pa mabiktima ang misis na mamimili, umaksyon na ang T3.
Mabango at masarap ang tinapa at daing para sa almusal, hindi po ba? Pero mag-ingat dahil bakang akala mong masarap ay maging sanhi ng perwisyo sa iyong kalusugan. Ayon kasi sa aming tipster, may isang pagawa ng tinapa at daing sa Tondo, Manila, ang promotor ng kadugyutan. Agad naming sinurveillance ang pagawaan at ito ang tumambad sa amin. Mga lutuan na nang lilimahid, mga finished product na nakatiwangwang lang sa kalsada, nausukan na ng sasakyan at nilalangaw pa. Ang mga aling naglilinis ng isda abay katabi pa ang basurahan. Ang mamang ito naman, inilubog pa ang mga tinapa sa kumukulong dugyot na tubig. Anak naman ang tinapa, oh! Inilapit namin ang reklamo kay City Health Chief Dr. Benjamin Izon. Agad ikinasang isang surprise inspection kasama ang sanitation at Department of Public Safety sa pangunguna ni Sir Joey Humadi. Mukhang tapos na ang paggawa ng tinapa, subalit hindi pa rin may tatagong kadugyutan ang lugar. Napag-alaman rin namin na walang business at sanitary permit ang pagawaan. Wala po silang business permit. Rin po silang sanitary permit, so violation na po yun. Hindi sanitary yung preparation, yung food preparation, food storage, at saka food distribution. Dahil sa naging obstruction na rin sila sa kalsada, kinumpiska ng DPS ang mga nakatiwangwang na daing at tinapa. Sa obstruction na, sakali na, wala na madaanan yung mga tao. We go for immediate confiscation. So, kailangan mawala na po siya sa food chain system. So, hindi na po namin sila ibabalik sa may-ari or kailangan i-dispose na po namin siya. Binigyan sila ng 7 araw para ayusin ang mga legal na dokumento bago muling magtinapa. Tolben, mga kapatid, hindi po kami mangingiming sa T3 na hulihin kayo kung ang inyong negosyo ay marumi. Hindi naman kami kontra rito, Tolben. Hindi tayo kontra rito sa pagninegosyo, hanap buhay yan. Pero ilagay ho natin sa ayos para naman ho sa ganon sa kapakanan ng iba nating mga kababayan. Ayun, yung tawag doon, responsableng pagbebenta ng mga malilinis na pagkain na walang anumang kapinsalaang sa kalusugan ng ilan. Actually, tinutulungan na natin sila, Tolben, bago mo sila makadisgrasya, maraming bata o mga matatanda, kanilang mga customer ng ospital, pwede kang makulong kasi yan eh. Bago kayo makulong dahil sa kadugyutan ho ninyo, puputulin na namin muna yan. Pero bago ang lahat, Tol Erwin, kinakailangan natin mabigyan na rin ng babala yung mga may tinatagong kadugyutang gawain dyan, mga malilit na negosyo. Pero ang matindi riyan, mga kaibigan, ito, kayong mga barangay, yung barangay sa lugar, nakapaskil pa yung mga pangalan barangay chairman. Imposibleng walang mga mata kayo. Sus Mariosep, umayos na kayo. Sus, eto na. Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema o problema sa mga lansangan na hindi na-aksyonan, ipadala nyo lang sa aming email, vigilante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging videolante. Para sa inyong mga problemang legal, isang dahil lang ang attorney on call. Kasama natin dyan si Attorney Mel Santamaria. Puntahan natin siya. Mel, attorney. Salamat, Ben. Ang hinahabol ni Rowena, 3 anak niya ang tinangay ng kanyang hipag. At ang tanong naman ni Cesar, paano maiwawasto ang mga maling datos sa birth certificate ng kanyang mga anak? Papayuhan natin sila mamaya. Balik muna tayo sa inyo. Puro kadugyutan tayo ngayon. Unawa na sa barangay chairman. Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Susunod sa T3, sanggol na hindi makadumi dahil sa pinanganak walang butas ang puwet. Sinaksulolohan ng Rescue Fire. At ang mga epekto ng sakit na rabies, ibabahagi po ng DOH sa T3. Ang peligrosong kagat ng aso, paano ba ang tamang paraan ng paggagamot? Ano?